Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Luka Doncic ay isang player na nasa usapan ng best in the world. Nagtatala din siya ng mga stats sa 33.5 points, 8.2 rebounds, 8.7 assists, and 1.5 steals per game ngayong season. MVP stats pa rin nga yan mga kaibigan. Ganun pa man ng iba nga ay medyo negatibo na ang tingin dito ng mga fans dahil sa kanyang pagiging ball dominant, butas na depensa at ang kanyang mata sa turnovers. May average nga siya na 4.5 turnovers per game ngayong season. Mahigit kalahati nga yan ng average niya sa assist at sa kanyang last 3 games ay may 19 turnovers nga siya mga kaibigan. Kaya naman kahit na nagtatala ang Slovenian star ng stats sa pang-MVP, hindi siya makonsider ng madami bilang ang best in the world at tila ba bumababa pa nga ang kanyang value ngayon. Ayon nga kay Jeff Teague, mas pipiliin na pa si Cade Cunningham kaysa kay Luka kahit na one of the best offensive players si Luka sa history ng basketball. At ito nga daw ay dahil sa depensa nila ay malaki nga ang pinagkaiba. Well, si Cade Cunningham nga ay 24 years old pa lamang at hindi kasing galing ni Luka sa opensa sa ngayon, subalit di hamak ka na mas magaling ito na defender. One thing nga kay Luka ay kailangan na tanggapin ng Lakers na tumaba man siya o pumayat ay hindi nga siya gagaling sa depensa. Parang si Dirk Nowitzki lang nga siya sa depensa mga kaibigan noon. Kaya naman kung nais mo nga magkampiyon na si Luka ang star player mo, kailangan mo nga siyang palibutan ng mga defenders na tutulungan siya tuwing naiiwan siya ng depensa. Kaya naman dito nga magiging problema ang kanilang fit ni Austin Reeves sa long term dahil hindi nga nito natutulungan si Luka pagdating sa depensa. Example nito ay si Steph Curry noong manipis pa ito at hindi kagalingan sa depensa. Si Klay Thompson nga sumasalo ng matchup kay Kyrie Irving at sa iba pang magaling na guards. Kaya naman naging successful ang kanilang duo. Subalit kung titingnan natin si CJ McCollum at Damian Lillard noon, pareho nga itong may kakayahan na gumawa ng 40 points, subalit kaya din nga nilang bigyan ng 50 points ang backcourt ng kabilang team, kaya naman lagi silang napapauwi ng maaga sa playoffs. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si LaMelo Ball naman ay isa nga sa mga youngest all-stars noon sa history ng NBA kasama sila Kobe Bryant, LeBron James at Magic Johnson. Ganun pa man hindi nga siya makaangat sa superstar status dahil palagi siyang tinatamaan ng injuries, partikular na ankle injuries. Kaya naman lumapit nga siya sa isang player na pinagdaanan na ito noon at yan nga ay si Steph Curry. Humihingi umano ito ng advice sa 2-time MVP kung paano mapanatiling healthy ang kanyang ankle at maiwasan nito ang mga injuries. Ahayag nga yan ng kapatid ni Steph Curry na si Seth Curry, nakakampi noon ni LaMelo sa Charlotte Hornets. Ngayong season ay nagtatala si LaMelo Ball ng dissenting 20.3 points, 5.3 rebounds and 8.3 assists per game on 40% shooting sa field and 37% shooting sa 3-point line. Medyo bumagsak nga yan kumpara sa mga naunang taon niya sa liga, subalit hindi pa nga huli ang lahat kay LaMelo Ball. 24 years old pa lamang siya. Si Curry nga ay around the same age nang nagsimula na siyang makaiwas sa mga ankle injuries. At tingnan nyo naman ngayon ang legacy na meron siya mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?